mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. You are the risen Lord. All the heavens and all the earth declare that you are the risen Lord. Hallelujah. Mga minamahal ko, samantalayin natin ang pagkilos ng banal na Espiritu sa ating kalagitnaan. Huwag mo natin hayaan, mga minamahal, na hindi natin maramdaman ang kanyang banal na presensya. Hallelujah! Hallelujah! Sa uling awitin ito, mga minamahal, ang pag-ibig ng ating dakilang Diyos ay nasa ating kalagitnaan. Papurihan mo natin ang ating mahal na Panginoon mula sa ating mga puso. Hallelujah! Hallelujah! Praise you, the Lord. In quietness I trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King of earth and land, and I will be still and know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King of earth and land, and I will be still and know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King of earth and land, and I will be still and know you are God. Find rest my soul in Christ alone. Glory
quietness I still. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the land, and I will be still and know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the land, and I will be still and know you are God. And I will be still and know you are God. And I will be still and know you are God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Glory and glory to God. Thank you so much, dear Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. God bless you po, beloved Finance Generation Choir. Amen, praise the Lord. Hallelujah, sa mga pinagpalang. Hallelujah, mga awiting papuri para po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Amen, praise the Lord. Sa kanya po nga banal na presensya, na ating pong natama po maminamahal sa ating po nga kalagitnaan. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Ang lahat magsabi ng praise the Lord. Hallelujah! Praise the Lord. Glory to God. At mamin na mahal, amen, praise the Lord tayo tuloy-tuloy sa ating pong hallelujah, sa ating pong banal na gawain. Amen. At narito po tayo sa bahagi po ng ating pong pagbibigay, pagpapaliwanag po ng pagbibigay na ito kung saan ito po ay susi ng pagpapala. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ito po ay pangunahan natin pong beloved Brother Red Garcia. Amen. Praise the Lord. Glory and glory to God. Amen. God bless you, po, beloved preacher John Tan. Hallelujah. All the glory and all the praises and all the thanksgiving belong to the mighty name of our dear Jesus. Hallelujah. Double honor and respect to our beloved pastor, Will Estrada Almeida, the end-time prophet of God. Amen. And we always bless. Hallelujah. Remember the blessed teaching and memories of our assistant pastor, Lina C. Almeida, and to our preachers here, beloved preacher John Tan and beloved preacher Alan Gako and their families. Hallelujah. All the brethren here in the Toronto outreach. Hallelujah. And also to all our visitors joining us this afternoon. Glory to God. And I want to extend my greetings to all our webcast viewers as well. Hallelujah. Welcome to the royal family of God. Amen. Palakpakan po natin minsan pa ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Glory to God. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Nandito po tayo, hallelujah, sa pagpaliwanag po ng importansya ng pagbibigay. Amen. Ito po isang, hallelujah, utos po ng mahal na Panginoon. Amen. Tayo po pinagpapala dahil po hindi lamang tayo nagbibigay, ngunit tayo po sumusunod sa mga kalooban ng mahal na Panginoong Jesus. Amen. Glory to God. Kung ating pong bubuksan, ang ating pong mga banal na kasulatan, hallelujah, sa Malachi chapter 3, verse 8 to 10. Amen. Dito po nakasaad, hallelujah, sinasabi po, hallelujah, will a man rob God? Yet ye robbed me. But ye say, wherein have ye robbed thee? In tithes and offerings. Amen? Ninakawan baga natin, hallelujah, ng baga ng tao, ang Diyos. Amen? Gayon may, ninakawan ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, saan naman kanamin ninanakawan sa isang 10 bahagi at sa mga handog. Amen? Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Pinoong Jesus. Hallelujah. Ito po yung consider na pagnanakaw sa ating mahal na Pinoon kung hindi po tayo nagbibigay ng tapat sa Kanya. Amen? Hallelujah. Na sinabi po sa, hallelujah, sa Leviticus chapter 27 verse 30, hallelujah, all the tithes of the land, whether of the seed of the land or of the fruit of the tree, is the Lord's, and it is holy unto the Lord. Hallelujah. Kaya po ito'y, hallelujah, sagrado sa mata ng mahal na Panginoong Jesus. Amen?
Hallelujah. Ito po binabalik natin. Hindi po natin ito pag-aari. Ang sinasabi pong tithes, ito po kasampung bahagi. Kung tayo po pinagpapala ng mahal na Panginoon, for example, halimbawa, na 1,000 po sa isang buwan, amen? Ang 10 bahagi po niyan is $100 po. Hallelujah. Ito po ating banabalik sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Hindi po natin ito pag-aari. Hallelujah. Hallelujah. Hindi pa po tayo nagpagbibigay niyan. Amen? Na sinasabi pong tayo nagbibigay sa sinasabi pong offerings natin sa mahal na Panginoon. Amen? Glory to God na dito po nasusukat kung paano natin po iniibig ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Ang teaching po sa atin ng ating pong beloved parents in the Lord. Hallelujah. Kung tayo po nagbibigay ng 10%, hallelujah, meet po natin ang minimum requirement na tumbasan daw po natin ang minimum yan. Hallelujah. Gawin po natin 20%. Amen? Praise the Lord. Ngunit hindi po rin nalilimitahan. Hallelujah. Ang ating pong pagbibigay sa mahal na Panginoon. Kung tayo po, hallelujah, nais mong pagpalain ng mainam. Amen? Tayo po pwedeng magbigay ng gawin natin 20%, 30%, 40%. Hallelujah. Kung ano po nilalaman ng ating mga puso. Hallelujah. Dahil ito po ang tinitignan ng ating mahal na Panginoon. Hindi po sa, hallelujah, kung tayo nagbibigay lamang, ngunit tayo, hallelujah, sinusukat po ang ating puso ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Sinabi po sa 2 Corinthians chapter 9, verse 6 to 7. Amen. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly. But he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposed in his heart, so let him give not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Amen? Hindi po tayo nagbibigay sa mahal na Panginoon dahil po nais po natin pagpalain lamang na mahal na Panginoon. Hindi rin po nalulugod dyan ang mahal na Panginoon. Kasi kung tayo pa magbibigay, hallelujah, mayroon pong pag-ibig, hallelujah. At kung natin po tatanungin, saan po natin nagagamit po, hallelujah, ng ating pong 10 bahagi mga handog. Hallelujah, sinabi ng banal na kasulatan na bring ye all the tithes into the storehouse that there may be meat in mine house. Amen? Ito po'y ginagamit po sa pagpalaganap ng salita ng Diyos. Amen? Kaya po tayo naabot ng hallelujah, ng the word of God dito po sa dako ng Canada. Hallelujah, sa mga tapat pong nagbibigay. Amen? Nalubusan pong pinagpapala. Narinig po natin sa mga patotoo. Hallelujah. Ilan po sa mga pinagpalang lubusan ng ating dakilang Diyos. Sa banal na ministeryong ito, sa pangunang panalangin ng taong nilangasan ng Diyos. Amen? At tayo po hindi lamang pinagpala sa pinansyal, ngunit tayo po pinagpala sa mga physical. Hallelujah, pinagaling ating magkaramdaman, nilutasan natin mga problema. Amen? Hallelujah, all our heartbreaking problems. Hallelujah, wala pong imposible sa mahal na Panginoon. Amen? Na sinabi ng banal na kasulatan, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Totoo po, hallelujah, tunay ang ating dakilang Diyos sa kanyang mga pangako. Hallelujah, na sinabi po ng banal na kasulatan, hallelujah, na that approve me now herewith, said the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing that shall not be room enough to receive it. Amen? Ganyan po ang pangako ng mahal na Panginoon. Subukan daw po natin siya. Hallelujah. Kung hindi po bubuksan ang kanyang dungawan sa langit, hallelujah, at ibubuhos ang pagpapalang na walang sapat na silid na kalalagyan. Amen? Purihin ang mahal na Panginoon. So, this is the right place and this is the right time to give unto the Lord. Hallelujah. Ito po'y panalanginan po ng ating pong beloved brother Rolly Tan at basbasa ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Glory to God. Praise ye the Lord. Hallelujah. Amang banal Diyos, nakaprangin sa lahat sa pangalan ni Jesus, kami po minsan nagpapasalamat sa pagkakataong ito kami magamit mo sa iyong banal na gawain sa aming pagbibigay na ikaputhandog, Panginoon, sa iyong panan. Hallelujah. Panginoon, hallelujah, gamitin mo po, Panginoon, ito sa kalawak na salita dito sa dako ng troto, Panginoon Jesus, hallelujah, pagpalay mo bawat isa na magbibigay, Panginoon, sa iyo, siksik-tiglig, na waapan ng pagpapala, Panginoon Jesus, hallelujah. Panginoon, hallelujah, sa mga nais makapagbigay ngunit dahil sa kawalan, Panginoon, pagpalay mo sila para sa susunod ng pagkataon na sila may magamit mo sa iyong kawain ito sa madalangin ko sa matamis at marilag mo pangalan. In Jesus' name I pray, amen. Hallelujah, praise the Lord. Anything
Praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. God bless you po, beloved singers. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At sa oras ito, mga minamahal ko, hallelujah, without further ado, tapoy dara ko mga minamahal sa pinakamahalagang bahagi ng ating pong banal na gawain, ng pakikinig ng banal na salita ng ating mahal na Panginoong Hesus Kristo. Mga minamahal, amen. Praise the Lord. The Bible says, for faith cometh by hearing, and hearing of the word of the Lord. Amen. Praise the Lord. Ito po ay dalhin ng ating pong beloved preacher, Alan Gaco. Amen. Palakpakan po natin ang ating mabait na Diyos. Amen. Lahat magsabi na praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you po. Praise the Lord. God bless you po, beloved Preacher John. Let us pray. Mapagpala namin Diyos sa mga banal sa matamis at pagkabrang pangalan mo, aming pinakamahal na Jesus. Maraming salamat sa iyong pagkakataong pinagkulubos sa bawat isa sa amin. Magmula sa pag-umpisa hanggang sa mga oras na ito, malamay pataglayin namin ang kalakasan na nagmumula sa inyo. Patawarin mo kami, saan mo kami supungan sa aming mga kahinaan, malamay Panginoon Jesus, sa mga oras na ito. Sa madalas salita, gabitin naman ibang langkod sa aking wala akong magkakawa, malamay Panginoon Jesus. Hallelujah. And when the word of said that of my mouth, Lord God, and cover me by the shadow of your wings and by the mighty power of your name, O Lord Heavenly Father. Feed your flocks today, O there is Jesus, the first prayer Bible pastor, Evangelist Willis Strad Almeida. All sorts of evil right now, we command cast out in the mighty name of Jesus. Cast out sorts of evil in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Glory and glory to God. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamahal na Panginoon. Glory and glory to God. All the praises, all the glory, the thanksgiving, the highest majesty and honor is for Him alone forever and ever in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Praise the Lord. Glory and glory to God. Hallelujah. And double honor, respect to our beloved Pastor, Evangelist Willis Strad Almeida, a man of God. He is a prophet of God. Amen. Praise the Lord. And we're always cherish and treasure the blessed teachings and memories of our dearly beloved assistant honorable pastor, Lina C. Almeida. Amen. Praise the Lord. Glory to God. To all the beloved children, glory and glory to God. Hallelujah. Beloved saints of God in Toronto Outreach, praise the Lord. Glory and glory to God. Hallelujah. To our beloved webcast viewers, stay tuned with us and be blessed. Amen. Praise the Lord. Glory and glory. But all the praises and the glory and the thanksgiving, the highest majesty and honor is for Him alone forever and ever. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Glory and glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Purihin natin pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Ating pong nalalaman ng mga minamahal na matapos nating tanggapin ang ating pinakamahal na Panginoong Hesus Kristo sa bautismo sa tubig sa pangalan nating mahal na Panginoon, ang bawat isa ay hinugasan na ang kanyang mga kasalanan. Amen? Hinugasan na ang kanyang mga kasalanan. Acts 2:38. Alam natin yan mga minamahal. Acts 2:38. Repent ye therefore and be baptized each and every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sin, and you will receive the gift of the Holy Ghost. Matapos na tayong nabautismoan sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Hesus, nagkakaroon ng tanglaw ang ating mga buhay. Nagbabago ang takbo ng ating, naging makulay na ang takbo nito mga minamahal, na dati-rati wala tayong kapag-apag-asa. Amen? Dati-rati wala tayong kapayapaan mga minamahal. Ngunit sa dakilang habag ng ating dakilang Diyos, nang tayo nabautismoan sa tubig sa pangalan ng ating dakilang Diyos, tayong lahat ay binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen? At hindi lang po nagtatapos dyan mga minamahal. Lahat ng nabautismuhan sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Hesus, nagkakaroon ng kapangyarihan. Amen. Praise the Lord. From the book of John, chapter 1, verse 12. Basahin po natin. Pakibasa po. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Glory to God. From the book of St. John, chapter 1, verse 12. But as many as receive Him, to them give He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Amen. Praise the Lord. Sa Tagalog po, glory and glory to God. Hallelujah. God bless you po. Juan Kapitulo 1, versikulo 12. Datapwat ang lahat ng sa Kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay ang mga nagsisisampalataya sa Kanyang pangalan. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ating pinakamahal na Panginoon. Glory and glory to God. Lahat ng tumanggap sa bautismo sa pangalan natin pinakamahal na Panginoon, binigyan ng karapatan upang maging tunay na anak ng Diyos. Amen? Kaya nagkakaroon tayo ng kapangyarihan mga minamahal. Yung kapangyarihan na hindi lang kapangyarihan sa bibig, kapangyarihan sa buong katotohanan. Amen. Praise the Lord. Glory
and glory to God. Ngunit mga minamahal, yung kapangyarihan niyan, hindi lang nagtatapos diyan. Amen? Mayroon pa pala mga minamahal na dapat gawin ang isang tao. Acts 2:38 is the word that makes us save. Each and every one of us. Na tayo lahat ay maliligtas. From the book of Mark chapter 16, verse 15 to 18, it states, we save. Bakit? Dahil kung tayo ay ligtas mga minamahal at hindi tayo nananatili doon, mawawalang bisa din ang kaligtasan. Ibig sabihin, lahat ng nangangaral sa banal na salita ng mahal na Panginoon, kung ito'y sinasabi natin, Acts 2:38, matapos kang mabautismuhan at magkaroon ka ng kapangyarihan, ngunit hindi lumalakip sa iyo ang tanda at himala at ang buong katotohanan, hindi ka pa rin ligtas. Amen. Praise the Lord. That's why mga minamahal, Acts 2:38, and then Mark 16, verse 15 to 18 mga minamahal, kailangan ang dalawang ito magkasama palagi. Amen? Dahil hindi mo mapapatunayan na ang pagkatapos mo nabautismuhan, may kapangyarihan ka na, ngunit naging talunan ka pa rin sa kaaway. Amen? Kailangan, ang Acts 2:38, pambukas. At ang Mark 16, mga minamahal, pangsara. Amen? Praise the Lord. Kasi kapag ang pintuan ay bubuksan mo, ito'y iyong isesira muli. Amen, praise the Lord. Kaya hindi maging kumpleto ang pagkapatawad ng kasalanan ng tao, ang pagkaligtas ng tao, kung walang tanda at himala. Kaya ang bawat isa na nandito sa ministeryong ito, pinagpapalang tunay sa mahal na Panginoon. Natanggap natin yung tinatawag na package deal of salvation. Amen, praise the Lord. Pag hindi natin natanggap yung Mark 16, mga minamahal, naging baliwala ang pagkabinyag. Kaya mga minamahal kong mabatid, napapansin natin, mayroong nagpatotoo mga minamahal. Dati-rate, here, father was a licensed pastor, mga minamahal. Amen? Licensed pastor. Ang ibig sabihin doon, Acts 2:38, bautismado talaga sila mga minamahal. Kinikilala talaga ang mahal na Panginoon. Pero tingnan mo mga minamahal, napapakinggan natin, ang kasalanan hindi lumalayo. Ibig sabihin, hindi lumalayo. Ibig sabihin, hindi na kumpleto yung bautismo sa tubig sa Bakit? Walang tanda at himala, mga minamahal kong mga kapatid. Sayang ang bautismo kung wala ang tanda at himala. Ngunit purihin ang ating pinakamahal na Panginoong Jesucristo dahil ang bibig niyan, mga minamahal, nagpapatunay na ang Diyos na dakila kung iyong tunay na nakikilala, tanda at himala, lalakip sa buong katotohanan. Praise the Lord, glory and glory to God. Amen. Praise the Lord, glory to God. Ngayon mga minamahal, idagdag na lang natin yung verse na yun po. Pakisulat na lang po doon. Mark 16, verse 15 to 18 po mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Ngunit didiretso tayo mga minamahal. Glory and glory to God. Matapos tayong may kapangyarihan na mga minamahal, matapos tayong nagkakaroon na ng tinatawag na katiyakan mga minamahal, susunod agad mga minamahal ang pangalawang kapitulo ng ating mga buhay. Amen, praise the Lord, glory and glory to God. Hallelujah, praise the Lord. Nakasulat dito mga minamahal kong mga kapatid, the truth of it, there is a great war happening inside of the very believer, of the very believer. Pagkatapos natin na bautismuhan mga minamahal, may kapangyarihan na tayo. Pero mga minamahal, sa ayaw natin sa gusto, ito ang katotohanan. Kailangan daigin pa rin natin ang ating mga sarili. Dahil mga minamahal, tayo na bautismo na sa tubig sa pangalan na Palapinon, nagkakaroon tayo ng tagumpay. Amen? At ang tagumpay na ito, mga minamahal kong mga kapatid, bagay na nagpapatibay sa bawat isa sa atin. Balikan natin mga minamahal, ang mga sulat ni David. Amen, praise the Lord, glory and glory to God. From the book of 2 Samuel, chapter 23. Amen, praise the Lord. Basahin natin dito mga minamahal. Glory and glory to God. Hallelujah. 2 Samuel, chapter 23 or 24. Glory and glory to God. Na ang mga tao o katauhan ni David, mga minamahal, habang sila ay nakikipagdigma, grabe po ang tinatawag na tagumpay na kanilang tinatamasa. Amen, praise the Lord.
Glory and glory to God. At habang tagumpay at tagumpay ang kanilang tinatamasa, mga minamahal, pakibasa po dito from the book of Samuel, 2 Samuel 23, verse 13 po, mga minamahal. Amen, praise the Lord. Or 12 po, mga minamahal. I'm sorry po. Amen. Praise the Lord. From the book of 2 Samuel, chapter 23, verse 12. But he stood in the midst of the ground and defended it and slew the Philistines. And the Lord wrought a great victory. Amen, praise Amen. the Lord. Glory to God. Sa Tagalog po, Ikalawang Samuel, Kapitulo 23, versikulo 12. Ngunit siya'y tumayo sa gitna ng putol na yaon at sanggalang niya at pinatay ang mga Filisteo at ang Panginooy gumawa ng dakilang pagtatagumpay. Amen. God bless you po. Palakpakan natin ang mga salita ng mahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Oh, grabe po mga minamahal. Hindi lang victory, mga minamahal. Ngunit siya'y tumayo sa gitna ng putol na yaon at salangsang niya at pinatay ang mga Filisteo at ang Panginooy gumawa ng dakilang tagumpay. Hindi lang tagumpay, mga minamahal. Dakila, ibig sabihin, exceeding great abundance of victory ang ginawa ng mahal na Panginoon doon po sa dako ng Israel sa pangunguna ni David. Amen? Bakit po, mga minamahal? Kasi si David, anointed ng mahal na Panginoon. Ibig sabihin, may kapangyarihan. Hindi siya basta si David, mga minamahal. Kaya, marami siyang mga tinatawag na mighty men of valor, mga minamahal. Nandoon yung tinatawag na si Shama, mga minamahal. Si Shama, mga minamahal, atin na nalalaman yan, atin na napakinggan yan. One time, mga minamahal, sa isang pagkakataon lang, through his spear, mga minamahal, pupuksain niya 800 enemies, mga minamahal. Isang tao lang against 800. Papatay niya lahat yun. Isang tao lang sa pangunguna ni David. Ito namang si Abisai, mga minamahal kong mga kapatid, sa kanyang tabak wala ding magtatagumpay. Ito namang si Binaya, mga minamahal, pinapatay niya yung lion-like man, mga minamahal. Yung gaya ng isang leon, na taong gaya ng isang leon, ibig sabihin, napakatapang, pinapatay din niya. Ibig sabihin, mga minamahal, sa trupa ni David, mayroon silang angking talinong galing sa pakikipagdigma. Yun ang dahilan, mga minamahal kong mga kapatid, na sila talaga ay nagtatagumpay lagi sa laban. Yun ang narehistro sa puso at isip ng mga Israelita, lalo na sa kanilang hari na si David. Amen? Totoo naman talaga din, mga minamahal. Ganito, mga minamahal. Pag mayroon ka nang nagawa, sasabihin mo agad, o tinan mo, dininig ako sa mahal na Panginoon, lakas ng faith ko eh. Amen? Amen? Wala talagang nag-amen. Di po ba kadalasan mangyari yan, mga minamahal? Meron akong hiningi sa mahal na Panginoon, yung hinihingi ko sa mahal na Panginoon talagang, hallelujah, nais ko talagang dinggin ako sa mahal na Panginoon. Yung panalangin ito, dinggin ko sa mahal. Nung dininig ka, mga minamahal, ang sabi mo agad, dininig talaga ako sa mahal na Panginoon. Lakas ng faith ko eh. Sa katotohanan, tama ang iyong ginagawa na mayroon ka talagang pananampalataya. Kasi it is impossible to please God without faith. Amen po ba, mga minamahal? Humingi ka lang sa malapay, wala kang pananampalataya, tingnan ko kung didinggin ka. Hindi ka talaga didinggin. Because faith is a substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Amen, praise the Lord. Hindi mo pa nakikita, nanampalataya ka na. Kaya, napaka-importante ang pananampalataya na tinatawag. Pero mga minamahal, kung babalikan natin yung sinasabi dito from the book of Proverbs, chapter 25, or 16 verse 25, mga minamahal. Pakipo, na mayroong isang daan, o it is a kind of way, a path, mga minamahal, na akala ng isang tao, tama talaga. Kasi tama talaga para sa kanya. Amen? But at the end of this way is death. Amen, bro. Pakibasa po. 16:25 po. Amen, praise the Lord. From the book of Proverbs, chapter 16, verse 25. There is a way that seemeth right unto man, but the end thereof are the ways of death. Amen. Amen, bro. Sa Tagalog po, Mga Kawikaan, Kapitulo 16, versikulo
25. May daan na tila matuwid sa tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Amen, praise the Lord. Palakpakan natin yung palakpak talaga mga minamahal na nakakaluhalhati sa mahal na Panginoon. Tingnan mo mga minamahal, lakas ng aking pananalangin. Gumagawa tayo, amen? Sa basa ng mahal na Panginoon, gumagawa talaga tayo lahat. At pagka natapos natin ang ating mga gawa, masaya tayo sa mahal na Panginoon, amen? Pagka natapos natin ang ating mga tungkulin na nagaganap natin mga minamahal, masaya tayo sa ating pinakamahal. Kasama ang talagang tunay na pananampalataya. Pero mga minamahal, may palaala ang mahal na Panginoon lagi sa bawat tagumpay. Bakit mga minamahal? Dahil si David, victory to victory ang binigay sa mahal na Panginoon sa kanya. Higit pa siya sa atin mga minamahal kung ating iisipin lamang. Pero tayong lahat, equal tayo sa harapan ng mahal na Panginoon. Amen? Walang nakalalamang. Amen, praise the Lord. Ngunit mga minamahal, ganito ang sitwasyon mga minamahal. Sa victory and victory na natatamasa sa buong Israelita sa pangunguna ng mandirigmang si Haring David, walang nagtatagumpay na kalaban. Kahit sino, walang tatayo. Kahit Moabites ka, kahit ikaw ay anak ng silangan, kahit ikaw ay tinatawag na Amaliko, hindi ka magtatagumpay. Bakit ang sekreto? Si David ay mayroong kapangyarihan mula sa dakilang Diyos na buhay. Ngunit mga minamahal, ngunit, dito na tayo mga minamahal, tinutuklas natin yung buong katotohanan, hindi yung paggigiwang-giwang mga minamahal. Kaya nga ang ministeryo ng Jesus Marie Kagusid, binansaga na ang buong katotohanan. Bakit? Wala itong pinapanigan, kung hindi salita lang ng dakilang Diyos na buhay. Ganito mga minamahal. Victory to victory, ang tinatamasa nila. Ngayon mga minamahal, hindi nalalaman ni David na sa victory na yun, doon papasok ang tinatawag na, your adversary is the devil like a roaring lion, walking about looking whom he may devour. Hindi niya napapansin sa victory na yan. Bakit mga minamahal? Pag hindi mo masyadong nahahawakan yun mga minamahal, papasukin ka kunti ng kaaway. Sa victory na yan mga minamahal, doon din, kaya nga ang sabi ng mahal na pastor, mag-ingat ang bawat isa. Dahil pag hindi ka nag-iingat, sa pagpapalang yan, doon ka rin manghihina at babagsak. Ganito ang nangyari mga minamahal. Nakikita ni David lahat ng kaniyang mga mighty men of valor mga minamahal, talagang tunay naman dirigma. The ratio is 1:800. Amen? 1:800. Grabe yan mga minamahal. Hindi na yan basta-basta mga 1:1,000. Grabe na yan mga minamahal. Kasi naman, ang mahal na Panginoon pagkasama mo, if God is in you, is there anything hard for you? If God is in you, who can be against you? Amen? Napatunayan talaga yan mga minamahal from the book of Romans. Chapter 8 mga minamahal. Basahin natin yan dito mga minamahal pababa. Totoo yan mga minamahal. Ngayon, sa tagumpay at tagumpay na kanyang tinatamasa, hindi na malaya ni David. Pakibasa po mga minamahal. From the book of, hallelujah, praise the Lord. From the book of 2 Samuel chapter 24 verse 1. And then diretso tayo sa 8 and 9. Amen, praise the Lord. From the book of 2 Samuel chapter 24 verse 1, 8 and 9. Amen. And again, the anger of the Lord was kindled against Israel, and he moved David against them to say, go, number Israel and Judah. So when they had gone through all the land, they came to Jerusalem at the end of 9 months and 20 days. And Joab gave up the sum of the number of the people unto the king. And there were in Israel 800,000 valiant men that drew the sword. And the men of Judah were 500,000 men. Amen. Praise the Lord. Sa Tagalog po, dito na lang po sa 8 and 9. Amen, praise the Lord. Ikalawang Samuel, Kapitulo 24, versikulo 8 at 9. Sa gayon, nang sila'y makapagparoot parito na sa buong lupain, ay nagsiparoon sila sa Jerusalem sa katapusan ng 9 na buwan at 20 araw. At ibinigay ni Joab sa hari ang bilang ng pagkabilang sa bayan. At mayroon sa Israel na 800,000
na matapang na lalaki na nagsisihawak ng tabak. At ang mga tao sa Juda ay 500,000 lalaki. Palakpakan natin ang salita ng ating pinakamahal. God bless you po, beloved brethren. Amen, praise the Lord. O, kita mo mga minamahal? Sa unang versikulo pa lang mga minamahal, napapakinggan natin, the anger of the Lord was kindled against Israel. Sumiklab ang naglalagablab na galit sa mahal na Panginoong Jesus. Kanino laban? Doon sa bansang pinagpapala. Doon sa bansang victory to victory. Doon sa bansang God, the Lord God give them a great victory. O, tingnan mo mga minamahal. Yung wisdom na mahal na Panginoon dito. Victory to victory. But the Lord, the anger of the Lord kindled against them. Bakit? Kasi doon sa pagpapanalo sa kapanalaluhan natin mga minamahal, mayroong mga bagay doon na dapat nating ititrace lagi mga minamahal, na magiging kumpak ito mga minamahal. Hindi hahayaan lang. Si David, ang akala niya mga minamahal, doon sa victory and victory, nakalimutan niya. Ang akala niya, sila'y nananalo lagi dahil ang kanyang mga tauhan, the ratio is 800. Akala niya yun ang dahilan. Kaya mga minamahal, isang araw, pinapabilang niya ni Joab kung ilan talaga yung kanyang mga mighty men of valor, mga minamahal. Para kung lulusob sila o kung mayroong lulusob sa kanila, panatag at panatag ang loob niya. Bakit? Isa pa nga lang mga minamahal, versus 800 na eh. Ano pa mga minamahal kapag sinabing 800,000? Sa Jerusalem, sa Judah mga minamahal, 500,000. O, ano pa kaya yon? Sumiklab ang tinatawag na hindi dapat dahil sa mayroon ng nagagawa. Amen? Mayroon na siyang basihan. O, mayroon na akong basihan para pagpapalain ng mahal na Panginoon. No. Kahit ano pang nagagawa ng tao, zero pa rin siya sa harapan ng mahal na Panginoon. Nakalimutan ni David mga minamahal na ang nagbibigay sa kanya ng kapanalunan ay ang Diyos pa rin na buhay. Hindi niya mga minamahal naisip mula sa umpisa. Yung mga tupa na kanyang binabantayan, lulusubin ng leon, hahawakan niya, lulusubin ng mga lubo at mga dromedaryo mga minamahal, ang mga bibig ng leon, mga ulo, mga liig, binabali niya, mga hindi niya nalalaman yun. Si Goliath, binigay ng mahal na Panginoon sa kanya, nakalimutan niya. Kasi malaki na ang kanyang nasasakupan. Hari na siya. Amen? Noon, nag-iisa pa lang siya. Tanggap-tanggap niya mahal na Panginoon. Nung marami na siyang tauhan, at hindi lang marami, talagang valiant men of valor, mga minamahal. Fighting men of war, mga minamahal. Doon na nagkakaroon ng problema si David. Nung pinabilang niya ito, mga minamahal. Basahin at ituloy natin ito. Praise the Lord. From the book, continue lang po. Same chapter. Continue to the verse 10. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. 2 Samuel chapter 24 verse 10. And David's heart smote him after that he had numbered the people. And David said unto the Lord, I have sinned greatly in that I have done. And now I beseech thee, O Lord, take away the iniquity of thy servant, for I have done very foolishly. Amen. Oh, sa Tagalog po. Ikalawang Samuel, Kapitulo 24, versikulo 10. At ang puso ni David ay sinaktan niya pagkatapos na kaniyang nabilang ang bayan. At sinabi ni David sa Panginoon, ako'y nagkasala ng malaki sa aking nagawa. Ngunit ngayoy isinasamo ko sa iyo na iyong pawiin ang kasamaan ng iyong lingkod sapagkat aking ginawa ng buong kamangmangan. Amen. Praise the Lord. Kita mo mga minamahal? So gaano pala kahalaga mga minamahal ang tinatawag na paalaala. Kaya sa ministeryo ito, I will give you pastors according to mine heart. Bakit? Ayaw na mahal na Panginoon na mangyari sa atin yung nangyari ni David. Kaya sa oras na tayo mga minamahal ay nagkukulang, nandidiyan yung paalaala. Yung paalaala na yan, hindi ikasasama, ikakabuti ng lahat.
Amen, praise the Lord. Para maiwasan itong yung kasalanan ni David. Kung tutusin, hindi kasalanan yun eh. Kasi gusto niya lang malaman. Pero kasalanan yan sa mahal na Panginoon. Bakit? Trabaho ng mahal na Panginoon yun. Huwag mong gawin. Kasi sa kanyang trabaho yun. So ngayon mga minamahal kong mga kapatid, doon na niya nalalaman na nagkakasala na siya. Pero noong gagawin pa lang niya ang mga bagay na ito, mga minamahal kong mga kapatid, ang sabi mga minamahal, sumagot si Huwab. Kasi alam ni Huwab na mali ang ginawa ng kanyang hari. Sa verse 3 dito mga minamahal nakasulat, ako lang po magbasa. And Huwab said unto the king, Now the Lord thy God add unto the people how many soever they be, 100-fold, and that the eyes of the Lord king may see it. But why doth my Lord king, the king, delight in this thing? Nakuha ni Huwab. Bakit ang Haring David, bakit nagagalak siya sa ginagawa niyang ito? Alam ni Huwab, mga minamahal, na mali ang ginawa sa kanyang hari. Amen? Pero hindi nakuha ni David. Kaya mga minamahal, ang pinakapunto ng mahal na Panginoon, bago ka pa man magkakasala, mayroon ng paalaala. Anong klaseng paalaala? Yung mga tao sa unat dalangin ng mahal na pastor, tingnan mo mahal na pastor, nagpapaalaala mga minamahal. Tayong lahat mga minamahal, nagising tayo lagi. Sa unat dalangin ng mahal na pastor, sa kanyang paalaala, sa mga beloved, mga ngaral, sa kanyang mga paalaala mga minamahal, hindi pa darating, alam mo na. Amen, praise the Lord. Yung bang ibig sabihin, simple lang. Beloved, kapatiran, magtapat talaga tayo. Lalo na sa pagbibigay at pagdadalo. Dahil pag hindi ka nagtatapat, yung sabihin na yan sa mga ngaral, mga minamahal, paalaala na yun. Ngayon, kung hindi mo nasagot mga minamahal at hindi, napabayaan mo mga minamahal, Diyos mismo magpapaalala. Anong paalala ng mahal na Panginoon? Masakit. Pag napalo na mga minamahal, dahil wala na, hindi nagbigay, nagkulang na mga minamahal, gaya ng isang kapatid na nagpatotoo, yung kanyang beloved anak pala, may pinabili siya, yung sukli, hindi nabalik. Yung sukli, mga minamahal, na para sa tithes, binulsa. Ngayon, nagkakaroon siya ng karamdaman na yon. Pinapapunta doon ang mga beloved preacher, mga baguhan pa. Yung pinapanalangin mga minamahal. Nung pinapanalangin na, tinanong, ano bang nagawa mo? Kasi mga minamahal, alam mo kung anong nagawa mo. Bakit? Tayo mga minamahal, kinasiyanasan tayo ng Santong Espiritu. Alam natin ang tama at hindi. Alam natin ang mali at ang tama mga minamahal. So tinanong tayo, pagtanong mga minamahal, hindi niya sinabi, nahiya siguro. Ngayon mga minamahal, nilehas, hindi pa rin gumaling. Bumalik na mga beloved preacher. Pagbalik sa mga beloved preacher, alam niya kung ano ang kanyang kasalanan. Sabi niya, Ma, kunin mo sa aking bulsa, merong pira dyan, kahit yan kinukupit ko. Ihabol mo sa mga beloved preacher. Noong kinuha na ang pera at ibinigay sa mga beloved preacher, pagbalik ng ina, payapang-payapa na siya. Naka-headset pa. Nagpakinig pa ng mga gospel songs. Ano ibig sabihin doon? Ano ibig sabihin doon? Kasi mga minamahal, madali mong matris ang kasalanan mo. Dahil hindi ka na-ignoramos sa kasalanan na inilagay ng demonyo sa puso mo. Hindi tayo ignoramos na mga minamahal. Na-educate na tayo. Amen? Pero kung hindi niya ibinigay yun mga minamahal, yung sakit na kanyang nararamdaman, patuloy talaga yun. Kagaya ni David. Nung nalaman niya mga minamahal, huli na, nagkasala na talaga siya. Ang ginawa niya mga minamahal, repent agad mga minamahal. Sinuntok niya ang kanyang puso, repent talaga siya mga minamahal kong mga kapatid. Itutuloy natin yung pagbasa, 11, 12, and 13. Paki po. Inimin po. Sorry po. From the same chapter of 2 Samuel, chapter 24, reading from 11, 12, and 13. For when David was up in the morning, the word of the Lord came unto the prophet Gad, David seer, saying, Go and say unto David, Thus saith the Lord, I offer thee 3 things. Choose 3, one of them, that I may do it unto thee. So God came to David and told him and said unto him, Shall 7 years of famine come unto thee in thy land? Or wilt thou flee 3 months before thine enemies, while they pursue thee, or that
there be 3 days pestilence in thy land. Now advise and see what answer I shall return to him that sent me. Amen. Pupurihin natin ang mahal na Panginoon Jesus. Yun lang po, English lang po. Amen, praise the Lord. O, kita na yung mga minamahal. Alam na ni David na nagkakasala siya. Tinanggap niya buong buo. At ang mahal na Panginoon nagpapadala sa kanya mismo ng mangangaral. Gaano pala kahalaga ang nangangaral ang salita ng mahal na Panginoon? Kung hindi ipinadala si Ged, mga minamahal na propeta, wala talagang kaalam-alam si David kung anong mangyayari sa kanya. Amen? Kung hindi pinapadala, mga minamahal, ang mangangaral na yon, si David, mga minamahal, bagsak talaga sa harapan ng mahal na Panginoon. Kita mo, mga minamahal, sa pamamagitan na nangangaral na yun, mga minamahal, sinasabi ni David, ang Diyos nagsasabi, mamili ka sa 3 ito. Pagkatapos mong mag-repent pala, mga mahal, mayroon kang gagawin. Hindi ka agad-agad at karakdaka na ikaw may mapapatawad. Mayroon ka pang gawin. Ano, mga minamahal? 7 years of famine. Piliin mo yan. Ang iyong bansa mamamatay sa gutom. 7 years. Pangalawa, tutugisin kayo sa iyong mga kalaban sa loob ng 3 buwan. At kayong lahat ay pagtutugisin at pagpapatayin. Pangatlo, magkakaroon ng karamdaman, magkakaroon ng pestilence ang lugar na ito. 3 days lang. Tingnan mo, mga minamahal, kung wala ang propeta, kung wala ang nangangaral na yun, mga minamahal, paano malalaman ni David na yun palang 3 yun, mga minamahal kong mga kapatid, pinagpipili na sa kanya? Mahalaga ba ang nangangaral, mga minamahal? Masyadong mahalaga. Dahil si David, kung wala ang nangangaral na si Gad, mga minamahal, tudas talaga siya, mga minamahal. Amen? Ngayon, ang napakagandang bagay na ginawa ni David, ang pinili niya, yung mismong hindi siya mapapahamak. Masaktan lang pero hindi mapapahamak. Amen, praise the Lord? Sa atin, sa bawat pagkakataon na tayo ay may pagkukulang, mayroong tinatawag na ginagamit upang tayong lahat, mga minamahal, ay anong tawag doon, mga minamahal? Ma-aware tayo doon. At sa mga bagay na yon, kung ating susundin, mga minamahal, pagpapalain tayo. Kagaya ni David, pinagpipili siya, ang pinili niya, mga minamahal, talagang kalooban ng mahal na Panginoon. Pakibasa po sa pinili ni David, amen, praise the Lord. Tuloy po tayo, mga minamahal, amen, praise the Lord. 14, amen, praise the Lord, and 15. Reading 2 Samuel chapter 14 and 15, chapter 24, verse 14 and 15. And David said unto God, I am in a great strait. Let us fall now into the hand of the Lord, for his mercy are great, and let me not fall into the hand of man. So the Lord sent a pestilence upon Israel from the morning even to the time appointed. And there died of the people from Dan even to Beersheba 70,000 men. Amen. Amen, praise the Lord. Pakibasa po, dito na lang po sa 15, amen, praise the Lord. 2 Samuel, Kapitulo 24, versikulo 15. Sa gayoy nagsugo ang Panginoon ng salot sa Israel mula sa umaga hanggang sa takdang panahon at namatay sa bayan mula sa Dan hanggang sa Beersheba ay 70,000 lalaki. Amen, praise the Lord. Tingnan mo, mga minamahal, 7,000 o 70,000 mga minamahal doon sa pestilence na yun. Bakit? Kasi nagkakasala ang kanilang hari. Amen? Nung nagkakasala ang kanilang hari, pati ang kanyang nasasakupan, dala yun, mga minamahal. Ngunit, mga minamahal, ang napakagandang bagay dito na makukuha natin. Kasi unang-una, pinadalhan si David ng mga ngaral at siya ay tumatalima. Pangalawa, binigyan siya, mga minamahal, ng pinagpipilian. At ang pangatlo, napili niya ang napakaganda at tama sa mga mata ng mahal na Panginoong Jesus. Halimbawa, mayroong sinasabi sa atin, yung paalaala.
Masakit bang tanggapin, pero tanggapin natin. Bakit? Kung tatanggapin natin ito, pagpapalain talaga tayo. Amen, praise the Lord. Walang ibang patihintulutan o patutunguhan ng isang tao na faithful at sumusunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Walang ibang patutunguhan. Pagpapala talaga yan. Kahit sa ayaw mo at sa gusto, pag sinunod mo ang kalooban ng mahal na Panginoon, pagpapalain ka talaga. Amen, praise the Lord. Noong nakita na ni David, 70,000 men. Grabe si David, mga minamahal. Sakit na sakit ang kanyang nararamdaman. Amen? Bakit? Kung ang kapatid mo, ikaw ginagamit ng mahal, nakikita mo na hindi tama ang ginagawa, pag hindi mo pinagsasabihan, masakit yan para sa mahal na Panginoon. Pero kapag ikaw ay tunay na ginagamit sa mahal na Panginoon, hindi mo makikita yan. Kaya nga dito sa ministering ito, ang sabi ng beloved Mama Dear, over familiarity is sin. Hindi dapat. Dahil kapag ang kapatid ay nagkukulang, hindi mo na siya mapalalahanan. Close ka na eh. No. Ang tunay na mga ngaral gaya ni Gade, mga minamahal, hindi natatakot paalalahanan si David kahit nahari. Bakit? Kasi nasa sa kanya ang tunay na salita ng mahal na Panginoong Jesus. At ang nais ni Gade, hindi mapapahamak ang kanyang kapatid, kaya mayroong paalaala. Amen, praise the Lord. Dahil kung walang paalaala, mapupuksa talaga. Dahil ang sabi ng Ezekiel, mga minamahal, ang taong matuwid, kapag ka nagkasala at hindi mo pinalahanan, siya ay mamamatay. At ang kanyang mga dugo ay sisingilin sa iyong mga kamay. Idamay ka. Kaya dito, mga minamahal, sabi ng ating mga ginagalang mga magulang, over familiarity is nothing. Kailangan wala yan. Dahil pagka nagkulang ang kapatid, hindi mo na siya mapalalahanan, mga minamahal. Paano na ang kanyang kaligtasan? Dito, mga minamahal, ang sabi na saan nabasa ko, mga minamahal. Heart me with the truth, but never comfort me with a lie. Dahil kung masaktan mo ako sa katotohanan, isang bisis lang ako iiyak. Pero naglalakad ako sa buong katotohanan. Pero pag i-comfort mo ako sa mali, buong buhay kong madilim. Dahil hindi mo nagawa ang iyong tungkulin para sa akin. Amen? Kaya nagano ka-importanteng ginawa ni Gade dito, mga minamahal. Sinabi niya, David, mamili ka talaga. Sabi ng mahal na Panginoon, mamili ka talaga. Hindi pwede hindi ka mamili dito. Ang pinili ni David na napakagandang bagay. Ngayon, mga minamahal, tuloy tayo sa verse 17 po. Amen, praise the Lord. Malapit na po tayo magtapos. Hallelujah. Reading at verse 17. And David spake unto the Lord when he saw the angel that smote the people, and said, Lo, I have sinned, and I have done wickedly. But this sheep, what have they done? Let thine hand, I pray thee, be against me, and against my father's house. Amen. Ganun po kahalaga, mga minamahal, ang nangagalaga ng tupa. Ganun po. Nasasaktan talaga si David ng mga karniro niya, mga minamahal ko, mga kapatid, mapupugsa lang. Nasasaktan si David doon, mga minamahal. Kaya ang sabi ni David, pwede ba sa akin na lang yung mahal na Panginoon? Wala silang kasalanan eh. Amen? Wala silang kasalanan. Umiyak si David dito na pagkasabi, hindi lang basta ito, mga minamahal. Ang sabi ni David speak unto the Lord, when he saw the angels that smote the people, and said, Lo, I have sinned, and I have done wickedly. But the sheep, what have they done? Let thine hand, I pray thee, be against me, and against my father's house. Akin na lang yun. Yun ang tunay na nagmamahal sa tupa ng kanyang pinangangalagahan. Amen, praise the Lord. At noong napakinggan yan sa mahal na Panginoon, verse 16 po, last verse natin, amen, praise the Lord. Verse 16. And when the angel stretched out his hand upon Jerusalem to destroy it, the Lord repented him of the evil, and said to the angel that destroyed the people, It is enough, stay now thine hand. And the angel of the Lord was by the threshing place of Araunah the Jebusite. Amen. Sa Tagalog po, amen, praise the Lord.
God bless you po. Kalawang Samuel, Kapitulo 24, versikulo 16. At nang iunat ng anghel ang kaniyang kamay sa dakong Jerusalem upang gibain ay nagsisi ang Panginoon sa kasamaan at sinabi sa anghel na lumipol ng bayan, siya na, ngayon itigil mo ang iyong kamay at ang anghel ng Panginoon ay nasa giikan ni Arauna na Jebuseo. Amen. Palakpakan natin ang salita ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ang ibig sabihin, mga minamahal, sa oras na tayo ay nagkukulang, sa oras na tayo ay nagkakamali, kung tayo mga minamahal ay tatanggapin ito, mga minamahal, ng buong buo sa ating mga puso. Tatanggapin ito natin ng buong buo sa ating mga puso. Makikita ito sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At ang kabigatan na at ang kapayapaan na inalis ng kaaway sa puso mo ay ibabalik ng mahal na Panginoon sa iyo. Ang sabi ng mahal na Panginoon, nung nakita niya ang hill, ipupoint na doon sa pangalawang lugar na kanyang pupuksain. Nakita ng mahal na Panginoon. Ang sabi ng mahal na Panginoon, tama na! Nakikita ko na ang pagsisisi ng aking mga tauhan. Sa inyo at sa akin, imposible bang mangyari, mga minamahal? Kung tayo ay totoong nagsisisi at nagpapakumbaba sa mahal na Panginoon, hindi ba sasabihin din ng mahal na Panginoon kung tayo na ay nasasaktan? Tama na problema, tama na karamdaman, tama na ginawa ng kaaway sa buhay ng aking anak dahil napapatunayan ko na ang kanyang puso para sa akin. Amen? Sinaway agad. Nagkalimutan natin, mga minamahal, yung nagbabagyo, ang mahal na Panginoon, naglalayag kasama nila, ang mga apostoles, takot na takot dahil sa bagyo. Ginising nila ang mahal na Panginoon. Nung tumayo ang mahal na Panginoon, sinaway lang ang hangin, mga minamahal ko, mga kapatid. Ang ibig sabihin, anumang klaseng nasa atin ngayon, mga minamahal, na hindi kaya ay sa mahal na Panginoon, pag ibigay natin ito sa Kanya, kayang-kaya niyang patigilin lahat, mga minamahal kong mga. Mayroon kang problema, mayroon kang karamdaman, mayroon kang kabigatan, mayroon kang kapighatian, mayroon kang kadalamhatian. Kapag ang Diyos ay iyong nilalapitan, hindi siya magpapabaya sa iyo. Ang sabi ng mahal na Panginoon, if my son, if my people seek my face and humble their face before me, themselves before me, I will hear them and I will answer them from heaven. I will heal their land. Amen. Praise the Lord. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, kung minsan ang mga pagkukulang pinapahintulutan, dahil mga minamahal, upang malalaman natin na sa kabila ng ating tagumpay sa mga hakbang natin, mga minamahal, sa mahal na Panginoon, na napakahabang paglalakbay, na punong-puno tayo ng tagumpay, mga minamahal, upang malalaman natin sa mahal na Panginoon pa rin ang lahat ng tagumpay na ito. Ginamit lang ang bawat isa. Dahil ang sabi na isang nangangaral, mga minamahal, pag punong-puno ka ng tagumpay, pag punong-puno ka na ng tagumpay sa mahal na Panginoon, pag punong-puno ka na ng bunga, yuyuko ka pa rin, mga minamahal. Gaya ng isang trigo, pag punong-puno na siya ng bunga, yuyuko pa rin siya sa mahal na Panginoon. Nakaapak pa rin ang ating mga kamay o ang ating mga paa sa lupa. Amen. Praise the Lord. Gloria. Iyon ang nais ng mahal na Panginoon. Ang bawat isa sa atin, mayroong mga pagkukulang. Kasama ako doon, mayroong mga bagay na hindi kung minsan natin naiintindihan. Pero ang napakagandang bagay lang, pipiliin natin na kung tayo man, mga minamahal, ay nagkukulang, Diyos mismo ang magpaalaala at Diyos mismo ang ating kasama. Hindi tayo mapapahamak kung hindi gantimpala ang ating matatamasa. Amen. Praise the Lord. Tingnan mo, mga minamahal, lahat ng mga nagkukulang, simpleng bagay lang ang kanilang ginagawa. Ang sabi dito ni Gate, mamili ka sa tatlo. Binigay ang tatlong ito. Pero sa atin dito, mga minamahal, pag nagkukulang ka, hindi lang tayo mamimili, diretsuhin natin gawin. Mag-aayuno ka at magpupuri ka sa mahal na Panginoon. Hindi mahirap yun, mga minamahal ko, ma'am. At pagkatapos doon,
tutulo ang iyong mga luha na punong-puno ng pagpapala. Hindi luha sa kasakitan, kung hindi luha sa tagumpay sa ating dakilang Diyos na buhay. Dahil sa kabila na tayong lahat, mga minamay, nagkukulang, nandiyan yung kanyang saganang kapatawaran sa bawat isa. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Mayroon tayong mga pananalangin, mga minamahal. Ang daming panalangin. Mahal na Panginoon, pagpapalain mo, punta tayo sa secret love, mga minamahal. Isang beses na lang, mga minamahal. Yung secret love na tinatawag, yung bang pag-ibig, mga minamahal, na hindi nakikita masyado. Ibig sabihin, yung secret love na ito, mga minamahal, simple lang. Ang tao hindi niya alam, pinapanalangin mo siya. Ang tao na may karamdaman, mga minamahal, pinag-aayon mo siya. Secret love yun, mga minamahal. Ang sabi ng mahal na Panginoon, open rebuke is better than secret love. Ang paalaala pala, mga minamahal ko, mga kapatid, higit pa yan sa pag-ibig na nakatago sa iyong puso. Amen, praise the Lord. Glory and glory to God. At ang pinakamagandang nangyayari sa atin, marami tayong dalangin, amen? Dahil alam natin ang Diyos tumutugon. Amen? Ngayon, mga minamahal, mayroon lang isang dalangin na diritso punto sa mahal na Panginoon na tayo mapapakinggan. Ang dalangin, mahal na Panginoon, ang dalangin ko, tatanggapin mo. Wala nang marami pa. Ang dalangin ko, tatanggapin mo. Awitan natin ang ating pinakamahal na Panginoong Isus. Glory and glory to God. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Glory and glory to God. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Harap ko, purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Anong ligaya ang nadarama at doon naman iyakan saya ang nakapiling ka. Ang panalangin ay panalangin. Pamalain mo, panalangin mo. Sa iyong piling. Napapirating kami sa iyong piling. Pasahin. At lahat ng mga pasahin at kapigang. Ay, mga Panginoon. Ay, nasabi. Tuloy ang chorus ko na binamahal. Ang panalangin ay panalangin. Magpapalain. Huwag ka natin ka. Sa iyong piling, mga Panginoon. At ang pasahin ay iyong gawin. At ang ibig ko, Jesus, ay nasa akin. Kung ako ay nasa langit na, anong ligaya ang nadarama, doon wala na anong saya ang makapiling ka. Ang panalangin
mapiling namin. Ang panalangin ay panalangin na makaragin sa iyong piling. Ayaw pawin at ang pag-ibig mo, Jesus, ay nasa akin. Hallelujah. Even praise the Lord. Wala tayong ibang iangat mga minamahal. Kung bakit tayo naglilingkod sa mahal na Panginoon upang makakapiling natin siya mga minamahal. Wala tayong ibang angat sa ating magkabuhay. Makapiling lang ang mahal na Panginoon. At saan sa kanyang karyan makikita natin siya na mukhaan. At ang lahat ng ating mga luha ay kanyang babairan. Ito lamang ang ating inaasahan mga minamahal. Kaya bawat isa mananatili tayo sa tunay na pagsunod sa kanyang kalooban. Dahil nasa proseso mga minamahal ang tunay na kaligtasan. Hindi tayo nagulantang lamang mga minamahal. Nasa tamang proseso tayo sa mga kamay ng mahal na Panginoong Jesus. Kaya kung minsan kung tayo ay nagkukulang, napagkagandang bagay, na-acknowledge natin lahat sa mahal na Panginoon. Dahil sa pagsasagawa natin ng mga bagay na ito, tayo ay lubos ng kalulugdan ng mahal na Panginoon Jesus. Ang dami na nating pananalangin. Ngunit isa lang ang pananalangin pala mga minamahal. Kapag ang karating tayo sa kanyang tronong biyaya ng kaluwalhatian. Ang mundong ito ay ating iiwan mga minamahal. Iiwan natin ang lahat ng mga bagay na ito. Ngunit sasama tayo sa ating dakilang Diyos na may tagumpay, katiyakan mga minamahal sa ating mga kaligtasan. Sa mga oras na ito, diretso tayo sa ating pong mga pananalangin mga minamahal o sa ating pong Holy Supper sa mga oras na ito. May collaborate with Preacher John to lead the Holy Supper. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.
Walang ibang panalangin ng isang anak ng Diyos. Walang panalangin ng ating mga magulang sa pananampalataya. Ng ating mga buhay ay pagpalain ng ating dakilang Diyos upang makamtan natin ang buhay na walang hanggan, mga minamahal. Yan ang panalangin na tayo po, mga minamahal, makasama ng ating dakilang Diyos sa walang hanggang, hallelujah, kanyang kaharian. Hallelujah. Na tayo po'y pagpalain ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Ang panalangin ay pagpalain na magpapalagin. Let's worship the Lord. Hallelujah. Awitin po natin ang awitin ito mula sa ating mga puso. Awitin mga minamahal, ang panalangin. Ang panalangin ay pagpalain na magparating. Hallelujah. Sa iyong piling at ang pasarin ay iyong pawin at ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Ang panalangin ay pagpalain na magkarinig sa iyong piling, Jesus, at ang pasanin ay iyong pawin. Pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Mga minamahal, ano ang layunin ng ating dakilang Diyos? Kung bakit po namatay ang ating dakilang Diyos sa krus ng Kalbaryo? Kung bakit niya binigay ang kanyang dakilang dugo sa bawat isa sa atin? Ano po ang layunin, mga minamahal? Upang malinis ang bawat isa, maging dalisay, maging sakdal sa kanyang banal na harapan. Kaya't mga minamahal ko, ang paalala ng ating dakilang Diyos ay napakaliwanag sa bawat isa sa atin. Hindi po natin kailanman, mga minamahal ko, tatanggihan ang boses ng mahal na Panginoon. Pagkusi sa puso po natin, mga minamahal natin, ito isa'y katutuwin ng kanyang mga anak. Hallelujah. Sapagkat tayo po, mga minamahal, ay makasalanan tunay sa harap ng mahal na Panginoon. Walang nakasumpong sa kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos. Maging mga anak ng Diyos man din, mga minamahal, nagkakamali tayo. We are not perfect in the sight of God. Ngunit mga minamahal, salamat sa ating dakilang Diyos sa kanyang mga banal na salita na nagbibigay sa atin ng paalala na kung tayo'y nahuligaw ng ating landas, isipin natin ang dugo ng ating mahal na Panginoon na lumagos sa krus ng Kalbaryo. Purihin ang kanyang dakilang pangalan. Sa oras na ito, mga minamahal, ating alalahanin ang kanyang pagkamatay, mga minamahal. Hallelujah. Sa ikalilinis ng bawat isa, hindi tayo karapat-dapat, mga minamahal ko, ating tandaan, we are not worthy the sight of God. We are not worthy. We are not worthy. We are not worthy. But God make us worthy because His blood shed on Calvary. Hallelujah. Sa oras nito, mga minamahal, tayo po, mga minamahal, hallelujah, sa ating pong Holy Supper,
Napakabuti ng ating mahal na Panginoon Jesus. Kung hindi niya po ginawa ito, mga minamahal, we are nothing. We will end up, hallelujah, in hell without hope. Hallelujah. Walang pag-asa sa ating buhay. Ngunit dakila ang ating mapagpalang Diyos dahil inalay niya ang kanyang buhay sa atin in order for us to be purified. Hallelujah. Maging banal sa harap ng ating mahal na Panginoon. Kaya sa oras nito, mga minamahal, ating alalahanin, hallelujah, ang dakilang gawa ng ating mahal na Panginoon, hallelujah. Unang Korinto, ang kabanata po ay 11, talata po ay 23. Hallelujah, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon, ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Jesus, ng gabing siya ay pinagkanuno, ay dumampot ng tinapay. At nang siya ay makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ang aking katawan na ipinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin, mga minamahal. With our repentant heart, mga minamahal ko, sabay-sabay po natin kainin. Hallelujah, ang tinapay ng ating dakilang sa katawan na simbolo ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise you the Lord. Hallelujah. 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 Ang sabi po ng talatang 24, at nang siya makapagpasalamat, ay kanyang hallelujah, at gayon din naman hinawakan ng saro pagkatapos na makahapon, na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo'y magsisinom sa pag-alala sa akin. Mga minamahal, our repentant heart, let's drink the cup of His blood. Hallelujah, hallelujah, praise you the Lord. Sabay-sabay po natin inumin ang saro ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah! Praise you, the Lord! Glory to God! Hallelujah! Hallelujah! Patawad mo ang Panginoon sa lahat namin nagkapagkasala. Hindi mo kami karapat-dapat, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, patawarin mo ang anak. Hallelujah. Magkalinisin mo ang aming mga puso. Gawin mo kaming dalisay, mahal na Panginoon, sa iyong banal na harapan, mahal na Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Purihin ka, mahal na Panginoon. Thank you so much, Lord Jesus. Umawit tayo sa ating mahal na Panginoon. Let's worship the Lord. Let's continue to give Him the praise, to give Him the honor. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sing it one more time. Ang sa krus ng Kalbaryo. Maraming salamat,
Salamat sa dugo na iyong ibinuhos para Panginoon. Maraming salamat sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Jesus. Purihin ka, mahal na Panginoon. Purihin ka, mahal na Panginoon. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise you, the Lord. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Sa ating pong, hallelujah, pangangailangan. Hallelujah, praise the Lord, sa ating pananalangin. Praise the Lord. Wala imposible sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Tayo muling manalangin sa ating dakilang Diyos. Sa ating pangangailangan, dakila, mapagpala po naming Diyos. Sa pangalan mo aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa paunat na langin ng binamahal, ginagalang mahal na Pastor, misanan pa, mahal na Panginoon, narito kami, mahal na Panginoon. Lumalapit sa iyong trono ng biyaya, mahal na Panginoon Jesus. Walang magagawa ang aming mga sarili, kundi ikaw lamang aming inaasahan, mahal na Panginoon. O Diyos na mapagpala, o Diyos na makapangyarihan sa lahat, mahal na Panginoon Jesus. Aming dalangin, mahal na Panginoon, pagpalain mo po ang iyong mga anak sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, hallelujah, ano man po ang aming mga pangailangan, o Diyos. Hallelujah, aming dalangin, mahal na Panginoon, i-provide mo, mahal na Panginoon, sa mga makahimalang kapamaraanan mo, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, sa makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, at aming ding dalangin, o Diyos, hallelujah, sa aming po nga, beloved Pastor, mahal na Panginoon, patuloy mo siyang bigyan ng kalagasan, mahabang buhay, mahal na Panginoon. Nakatuwang din ang ating mahal ng aming beloved Pastor, ang mga beloved children, mahal na Panginoon. Pagpalay mo sila, hallelujah. Mahal na Panginoon Jesus, maging mahal na Panginoon mga kapatiran sa dako po ng buong mundo, mahal na Panginoon, na merong gawain, mahal na Panginoon, pagpalay mo sila, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, palaguin mo, mahal na Panginoon, ang iyong banal mong iglesia, mahal na Panginoon Jesus. Ang daming dalangin, mahal na Panginoon, sa aming mga mahal na bisita, mahal na Panginoon, ikaw humipo sa kanilang mga puso, mahal na Panginoon, na makilala kanila bilang sariling tagapagligtas, Diyos na may himala. Hallelujah, hallelujah. Mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Cover them with your precious blood. Maging ang aming mga kapatiran na wala sa iyo, nangihin at naglulupaypay, mahal na Panginoon Jesus. Ibangon mo kanilang pananampalataya, mahal na Panginoon Jesus, upang hallelujah sa iyong naralapit na pagdarating, mahal na Panginoon, ay sama-sama kami, mahal na Panginoon, sa salubong, mahal na Panginoon, sa alapap, mahal na Panginoon, at ikay aming makapiling, hallelujah, forever and ever, in the mighty name of this Jesus. Amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Purihin ka, mahal na Panginoon Jesus. Sa oras na ito, mga minamahal, hallelujah, masiling po tayo. Praise the Lord. Ipatong po natin ang ating po mga kanang kamay sa ating mga ulo. Hallelujah. Ipatong niyo po ang kaliwang kamay sa may mga karamdaman. Banggitin lamang po, mga minamahal, kung kayo may mga problema, pagsubok. Hallelujah. Mga pabalik-balik na kahinaan. Hallelujah. Kasalanan sa ating mga buhay. Hallelujah. Manatiling nakataas ang inyong dalawang kamay. Hallelujah. At ating pong sawayin at palayasin ang lahat ng gawa ng kaaway sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. In Jesus' name. In Jesus' Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Glory to God. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you, dear Jesus. Thank you, dear Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Lord to God. At mami na mahal, praise the Lord. Sabay-sabay po tayo tumalon. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, on top of our voice. Hallelujah, praise the Lord. Glory to God. Hallelujah.
Glory, glory to God. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you po. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. At sa ating pong, hallelujah, sa ating pong announcement, mga minamahal. Amen. Ay ating pong, hallelujah, ang ating pong banal na gawain. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At ating pong inihanda po yung ating putunin from the heart. Ang ating pong banal na gawain. Amen. Praise the Lord. Ay patuloy po nating isinasagawa, mga minamahal. Wala po rin pagbabago. Ang ating pong midweek service from Wednesday po, mga minamahal, from 8 until 10:30 in the evening. Amen. Praise the Lord. At ang ating pong praise the Lord, ang ating pong magdamagang pagpupuri or ating overnight service every Friday po, mga minamahal, from 10 o'clock in the evening until 3 o'clock in the morning. Amen. Praise the Lord. At ang ating pong praise the Lord, regular service po, every Sunday po, mga minamahal, from 10:30 in the morning until 3 o'clock in the afternoon. Amen. Praise the Lord. At palagyan po tayo, mga minamahal, maging tapat, mga minamahal, sa ating pong pagdalo, mga minamahal, sa ating pong mga banal na gawain. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At bago po tayo kumuha po ng ating pong tuni from the heart, ating pong sacrificial offering, dagdag po announcement, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Our Ottawa Outreach, mga minamahal, we will have a Bible study on September 7. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So, sa ating pong mga kapatiran, amen. Praise the Lord. September 7 po ang ating pong pagpunta muli sa ating pong mga kapatiran po doon sa dako ng Ottawa. Amen. Praise the Lord. So wag po tayong kukuha ng anumang mga schedule within that date. Amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon Jesus. Amen. At dagdag na announcement po, mga minamahal, ay meron po tayong new program po dito po sa ating pong church. Amen. Praise the Lord. Yung ating tinatawag na music workshop. Amen. Praise the Lord. Na ano po yung layunin po ng music workshop? Ito po yung bawat mga kapatiran po, mga minamahal, na nais pong matuto sa ating pong mga musical instrument, mga minamahal, na kung ano po yung mga desire po ninyo na magpagamit po sa ating mahal na Panginoon, ay meron po tayong music workshop every Tuesday po yan, mga minamahal. Amen. Every Tuesday around 8 o'clock ng gabi. Amen. Praise the Lord. 8 p.m. po, mga minamahal. Praise the Lord, ang ating pong music worship. So, mga minamahal, so sa mga nais po, mga minamahal ko, ay welcome po ang lahat. Amen. Praise the Lord. Amen. Kung gusto nyo matuto po magpiano, mag-guitar, mag-drums, mga minamahal, o anuman po mga musical instrument po, you are all welcome po sa ating pong musical worship. Amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. At ganun din po, ang ating po mga mimers, praise the Lord, sa mga napabilang po sa ating mimers. September 1 ay meron pong practice. Meron pong practice. September 1 po, mga minamahal. So, kindly po na ipamiliarize daw po, mga minamahal, yung ating po mga songs na ating sasayawin, mga minamahal. Amen, praise the Lord. So, September 1st, doon po sa mga napabilang sa ating pong mga mimers. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So, malinaw po, mga minamahal, ang ating announcement. Mga minamahal, ulitin ko, music worship po natin ay this coming Tuesday. Simula na po yan, around 8 o'clock p.m. Amen, praise the Lord. At ang ating pong Ottawa Outreach Bible Study ay gaganapin po muli, mga minamahal, September 7. Praise the Lord. At ang ating pong mimers, first practice, September 1st. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Amen. Hallelujah. So sa ating pong mga, hallelujah, meron po mga obligation, mga minamahal. Amen. Manatili po na kayo'y maging tapat sa inyo pong mga tungkulin. Amen. Mahalaga po yan. Bakit? Sapagkat tayo po ay lubos na pinagpapala dyan. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya po, mga minamahal. Amen. Hallelujah. Tayo po ay, praise the Lord, kumuha ng ating pong mga tuni from the heart at ating pong sacrificial offering. Amen. Praise the Lord. At sa oras ito, tayo po ay manalangin sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Dakila. Mapagpala po namin Diyos sa pangalan ni Jesus. Kami po lubos nagpapasalamat, nagpupuri sa iyong dakilang pangalan. Mahal na Panginoon Jesus, narito kami sa bahagi po ng aming pong pagbibigay ng tuni from the heart, aming pong sacrificial offering. Mahal na Panginoon Jesus, haluli pagpalay mong bawat kamay na tapat na nagbibigay sa iyo, mahal na Panginoon, at ibalik mo po sa kanila na makalibong beses na walang silid na kalalagyan, mahal na Panginoon. Ito po ang aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Glory and glory to God. Hallelujah. Yes, I
sa oras na ito, mami naman, tayo po pansamantala na pong magtatapos sa ating pong banal na gawain sa araw na ito. Amen, praise the Lord. At tayo po minsan pamanalangin sa ating po closing prayer, beloved Brother Rolitan. Amen, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Mga banal. Diyos na makapiyansala sa Panginoon Panginoon Jesus. Salamat Panginoon. Hallelujah. Sa aming tagumpay na gawain sa maghapong ito Panginoon Jesus. Salamat Panginoon sa tamis mo appreciation namin nadaba muli Panginoon. Nagmumula sa iyo Panginoon Jesus. Sa aming iyong pag-ibig na andaman ng aming mga puso Panginoon. Salamat Panginoon. Ito yung nagbigay ng kalakasam sa aming mga pananampalataya sa iyo Panginoon Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa paglangis mo sa bawat bahagi ng aming gawain, Panginoon, mula sa umpisa namin pag-aawitan, Panginoon. Hallelujah. Sa awitan ng mga children's choir, adults choir, finance choir, Panginoon. Hallelujah. Sa mga bigyan ng patutuo, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Sa aming pagbibigay, Panginoon, ng aming kapathandog. At higit sa lahat sa mensahe namin narinig, Panginoon, na tunay. Ito'y naging pagkain ng aming kaluluwa, Panginoon Jesus. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa lahat ng mga pagpapala na tanggap namin mula sa maghapog ito, Panginoon, na sa mantala namin paghihiwalay, Panginoon, kami may lukaban muna yung banal ng Espiritu upang kami makarating na malwalhati sa bawat tahanan namin, Panginoon Jesus. At sa aming mga pagkain na iyong hinihanda para sa aming, Panginoon Jesus, ito ipasan mo, Panginoon, na maging kalakasan na pisikal na katawan, Panginoon Jesus. Ito sa madalangin ko sa matamis at marilag mong pangalan. In the name of Jesus, I pray. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you po, mami na mahal. Amen. Tayo po'y magkamayan. Amen. Praise the Lord. We love you so much. Our dearest brethren, Mother dearest Jesus loves you more. Tayo po'y mawit sa ating mahal na Panginoon. Yes, I love you.